aking mga anak. Although kanina, Panginoon, nagpunta akong Japan Embassy, ang tapang nung lalaki doon. Sabi sa akin, you are domestic helper, you are not allowed to go. Sabi ko, pinikit kong mata ko, Lord, walang mahirap sa'yo. Ang sabi ko sa kanya, Sir, can you see the documents, the supporting letter that they send me if it will pass the necessary requirements? But you are a domestic helper, sabi lang niya. Sabi ko, hipuin mo ang puso nito. Huwag akong aalis sa harapan niya, hindi. Samahan mo ako, Panginoon. Kaya may lumapit na officer, sabi ng officer, can you give me your documents? Pinakita ko sa kanya, wala naman daw kulang, kumpleto yung galing Japan, yung na mga supporting letter ng amo ng anak ko. Kaya pinagbigyan niya ako na babalik sa 24, isubmit ko lang yung passport ng amo ko. Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, wala talagang mahirap sa iyo, Lord. Kaya ako'y nagpupuri at sinasamba kita habang ako'y nabubuhay. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Wala po talaga imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin ay nandyan parati sa ating buhay. Amen po ba? Sino pa po? Sino pa po ang pangalawang magbabahagi? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Good afternoon po, brother and sister. Ako po si Sister Julie ng Taguig. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga blessings na dumarating sa aming pamilya, sa lahat ng aking mga kamag-anak. May isa o dalawa mang nagkatipon sa iyong pangalan, pagpapalayan diyan at huwag kalimutan ang ikapo. Amen. Last 2 weeks po, nagbakasyon po ang anak ko dito, saka yung boyfriend niya. Napakabuti po ni Lord. Welcome po ng employer ko, pinatulog po ng 1 day sa house namin. With matching red packet pa po sila. Pinakain din po sa restaurant ng 2 days. Kaya napakabuti po ng Lord sa amin. Ganon din po ang anak kong nursing. Okay din po ang grace niya. This coming school year, 4th year college na po siya. And more also din po yung business na pinagkaloob mo sa amin, more 4 months already. God is good talaga. Ganon din po sa sister ko na may business po sa Pilipinas. 2 branches na rin po yung business nila. Bagat marami po pagsubok, pero andyan si Lord. Kaya patuloy po lang tayong tumawag sa Kanya. At this coming po 29, bakasyon po kami ng Japan with my employer. Kaya marami pong salamat. Amen. For blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. Isa pa po. Sino pa po? Hindi pa ako galit. Hallelujah. Sino pa po? Sister Che. Maraming pagpapala din po ang natanggap nito si Sister Che, ang ating choir po. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Araw-araw naman po ay blessing. Pagising pa lang po sa umaga. Isang malaking biyaya na po yun para sa atin. Di po ba? At thank you, Lord. Talaga naman napaka-supportive ng aking mga amo. At isa po sila sa mga dinadaluyan ng aking biyayang natatanggap. At talaga naman po, Lord, sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng ito. Amen. Purihin ka, Panginoon. Wala na po ba? Tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mabuting balita. At ang gagamitin po ng ating Panginoon ay si Brother Rodrigo Banyares. At sasamahan po tayong magpupuri at magsamba ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At pangungunahan po tayo ng pananalangin si Sister Jo Racho. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama, muli narito kami sa iyong banal na harapan upang ikay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay o Diyos na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang sa aming kapwa, lalo higit sa iyo, Ama. Panginoon, salamat sa kapatawaran at salamat sa bagong buhay araw-araw na ipinagkakaloob mo sa amin, Ama.
Sa oras na ito, Ama, tinataas namin ang gawain mo. Nawa mapapurihan ka, Lord, sa aming mga gagawin, hindi ang aming mga sarili. Banal na Espiritu, ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salitang ihahayag ng aming kapatid na si Brother Rod, upang ito po'y magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At kami po'y makapaglingkod ng tapat, makasunod ng malinis ang aming kalooban, O Diyos. Lord, tulungan mo po kaming lumago ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, na kahit anumang pagsubok na dumarating sa aming buhay, huwag mo po kaming hayaan malugmok sa mga pagsubok na ito, O Diyos. Ibangon mo kami, Ama, at kami po'y titindig na maglingkod sa iyong ubasan. Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran namin na hindi na dumadalo, Panginoon, hipuin mo po ang mga puso nila at ibalik sa gawain mo upang makasama po namin silang magsamba muli, sumamba muli sa iyo. Lahat, Panginoon, na naririto, batid mo ang laman ng aming mga puso, Diyos. Walang mahirap sa iyo, Lord. Kaya mong ibigay ang lahat. In God's perfect time, matatanggap namin ang lahat ng mga kahilingan namin ito, Panginoon. Kaya hindi pa man, O Diyos, pinasasalamatan na namin ang lahat ng ang mga answered prayer na darating. Lord, i-bless mo rin ang aming mga amo. Patuloy mo po silang pagpalain upang sila'y maging pagpapala sa amin at kami po'y maging pagpapala rin sa iba. Panginoon, ang maaming mga pamilyang nasa bansang Pilipinas, sabutin mo po sila, Lord. Lukuban mo po sila ng iyong malabay na pakpak upang sila'y maging ligtas tulad ng pagliligtas mo sa amin dito sa bansang Hong Kong. Panginoon, inaangkin na po namin, wala kaming maibabalik sa iyo kundi ang taus-pusong pasasalamat, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan at inaangkin na namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa araw na ito. To God be the glory. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, malakas na papuri para sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Wag po nating tipirin yung palakpak na yan sapagkat tunay nga na pinagpala tayo. Amen po. Kaya naman sa oras na ito, tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po'y mananambahan. At awitin natin ang banal na Espiritu na siyang patuloy na nangunguna sa atin. Sa lahat ng ating gagawin, tunay nga na kung wala ang ating Panginoon, kung tayo hiwalay sa Kanya, tunay nga na wala tayong magagawa. Amen. Kaya naman sa mga oras na ito, narito kami, Panginoon, nakataas ang aming mga kamay. Tanda ng aming pagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. O banal na Espiritu, patuloy na inaniyahan ka namin. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Hallelujah. Holy Spirit,
Amen. Praise the Lord. Sige po, purihin natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At tuloy-tuloy na po tayo. Handa na po ang lahat na sumamba at sumayaw para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Tunay nga po na napakasaya ng araw na ito. Ang ganda ng panahon. Amen. Kaya ang lahat po sa araw na ito, ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po sumayaw. Amen. Ayan, mga dancers. Sama-sama sa isang tinig, mamuri sa Kanya. Kanino? Jesus, ating ipagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na mag-iwan. Halina, tayo magsama-sama sa isang tinig,
po, palakpak. Napagod po ba? Ayan. Brother Jeff, Napakasarap po sumayaw para sa ating Panginoon. Amen po, no? Ayan. Kising po ang lahat. Amen. Praise the Lord. Ayan. Napakasarap po talagang umawit sa Panginoon. Minsan kulang po ang oras natin para sumamba sa ating Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos sa pagkakataon na patuloy niyang binibigay sa atin. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon. Lord, hallelujah. Salamat muli sa araw nito. Salamat muli, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na nais namin na ang araw na ito'y may alay sa iyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, dalangin ko lagi, Ama, na patuloy mo pong pagpalain ang iyong gawain na ito. Samahan mo lagi ito ng himala,
At lagi ka, Panginoon, na magpala sa aking mga kapatid na walang sawa na pumaparito. Dalangin ko, Ama, pagpalain mo lagi ang kalang buhay, bigyan silang kalakasan at katatagan. At kung sila man, Panginoon, ay nagkukulang sa buhay na ito, pagpalain mo sila at pasaganahin ang buhay. At kung sila man ay mayroong mga problema, dalangin ko, Ama, na palayain mo ang aking mga kapatid na ito. Tulungan mo sila sa kanilang mga pagkatrabaho sa bansang ito. Samahan mo sila ng himala at upang sila, Panginoon, ay laging magtagumpay. At sa iyong makamay, sila po ay lagi kong pinagkakatiwala, dakilang Diyos. Ama, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pagninilayan at pag-aaralan sa araw na ito. Sundan mo ito ng himala at kapangyarihan, at habang kami ay nakikinig, ipaunawa ito sa amin at bigyan kami ng puso, Panginoon, na nakakaunawa at natuturuan. At salamat, Lord, at amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. natin ang Panginoon. Hallelujah.
palakpak na pinagpapala. Thank you, Lord. At basahin natin ang ating gospel muli sa araw na ito sa Matthew chapter 11 verse 25 hanggang 27. Ito po ay 3 talata lamang. Sabi po ng Bible, sa panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. So pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At pagpalain kayong lahat ng Diyos para malungkot. Amen. Dalangin ko na sa araw na ito, kayo ay katagpuin ng Panginoon. Amen. At kung kayo ay may mga kahilingan, huwag kayong mag-alala, buhay ang Diyos. Amen. Huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Kaya makakapo tayo at tayo makinig po ng mabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Anong sagot ng katabi? Darating din. Basta ang Diyos ang ating kasama, magtiwala tayo, lagi tayong pagpapalain. Amen ba? So itong aking ibabahagi sa inyo is about the mystery of the truth about Jesus Christ. Ang hiwaga ng katotohanan tungkol kay Hesus Kristo. So kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Biblia, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga bagay o sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Kaya ito ngayon ang ating pagninilayan, yung talatang 25. Kasi sabi po dito, salamat, sabi dito, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Ano kaya yung nalihim sa matatalino at marurunong? Kaya yan ang ating huhukayin ngayong araw na ito. Nawa mahukay natin. Andyan ba kayo? Amen. Kasi, ang sabi doon, yung nalihim na yon ay inihayag ng ating Diyos sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Kaya, ito po ay napakahalaga kasi sabi nga dito, ang hiwaga ng katotohanan tungkol kay Hesus Kristo ay nahahayag lamang sa mga taong may katangiang katulad ng bata. Kasi pag ang isang bata pala, ito yung madalas na nakakaunawa, nakakaintindi kung ano yung mga bagay na mahiwaga, ano. Kaya minsan ang bata madaling makaintindi, madaling makaunawa. Pagka tinuruan, nakakaintindi ka agad. Kaya nga madalas sinasabi natin, mabuti pa yung bata, nakakaintindi. Ayan. Kasi tingin sa katabi. Kasi di ba, kapag paulit-ulit mong sinasabi at hindi na uunawaan, minsan nagagamit natin yung word na, mabuti pa yung bata, madaling turuan. Eh alam ko naman, yung mga anak ni Yahweh El Shaddai, madaling turuan. Amen ba? Hindi pa ulit-ulit. Kasi ang unlimited, doon na sa mga inasal. O mayroon nga tayo mga naririnig minsan, di ba, na one word is enough for a wise man. So anong ibig sabihin doon? So more words is for the police man. Foolish man. Hindi police. Ibig sabihin, yung maraming salita ay para doon sa mga hindi nakakaunawa. Pero yung one word
ay para doon sa mga nakakaintindi at nakakaunawa. Tama ba? Kaya, one word is enough. Kaya sabi mo sa katabi mo, one word is enough. Kasi pag naiintindihan natin, isang salita lang, alam na natin ang ibig sabihin. Yung iba nga, minsan, di ba, kahit sa bahay, tingin lang ng magulang, tingin lang ng tatay, o kaya ng nanay, alam na ng anak. Kaya, madalas yung bata, ginagamit ang Bible na example, kasi tingin lang sa bata, alam na ng bata kung anong ibig sabihin. Tama po ba? Kaya nung araw, pagka may oras ang mga bata nung araw kailangan bago sumapit ang alas 6, lahat ng bata nasa bahay. At noon may ginagamit ang mga magulang, sipol. Pag sumipol na ang tatay, takbuhan ng mga bata pauwi ng bahay. Ngayon, iba nang sinisipulan. Kaya, ginagamit ng Bible ang bata na halimbawa. Dito sa gospel natin, kung babalikan natin na sabi ng Biblia, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Bakit? Kasi ano nga ba yung bata? Yung bata, sabi nga natin, mayroong mga katangian yung bata. Una, yung bata ay, sabi ni Father kanina, ay mapagpakumbaba. Kaya binigyan niya ang focus kanina yung humility. Kasi iyan ang unang katangian ng bata mapagpakumbaba. Wala pa naman siguro ako narinig na bata na mapagmalaki na. Mayabang lang, nagyayabang lang, pero mapagmalaki, wala. Kasi mga bata, usong-uso sa bata, yung mga yabangan, o di ba? Sabi nga, mayroon kang isang bata, gagayahin kong tatay ko, ang yapak ng tatay ko, susundan ko. Siya magiging gagayahin ko paglaki ko. Sabi ng isang bata, bakit? Ano bang trabaho ng tatay mo? Sabi ng bata na nagyayabang, electrician. Magaling siguro mag-wiring. Kaya sabi ng bata, yung kanyang anak, gagayahin niya ang tatay niya. Tapos lumipas ang ilang araw, hindi inaasahan, yung tatay nung nagyayabang biglang nakuryente. Sabi ng kanyang kaibigan, gagayahin mo pa rin ba ang tatay mo? Pero alam niyo po, isa sa napakaganda sa bata, kung ano nakikita sa magulang, yun ang kanyang ipinagyayabang At yun ang kanyang ginagaya. Yun ang maganda sa bata. Kung ano ang ginagawa ng magulang, yun din siya. Kaya mayroon din ako narinig na bata, babae naman. Ini-interview ni Kawili, si Willie, yung sa ano ba yung programa ni Wawawin ba yun? Noon yung Wawawin. Ngayon wala na win na. Yung Wawawin, di ba? Mayroong bata na kanyang parang contestant niya, tapos tinatanong niya, anong gusto mo paglaki mo? Sabi ng bata, gusto ko maging nanay. Siguro napanood niya rin ninyo yun, di ba? Sabi ni Willie, bakit gusto maging nanay? Ginagawa nanay? Sabi ng bata, naglalaba. Sa bandang huli, sabi pa ni Willie, ano pang ginagawa ng nanay? Nagtutong its. O, di ba? Makikita yung bata, kung ano yung ginagawa ng magulang at ng nanay at tatay niya, parang yun ang kanyang ginagaya. Kaya napakaganda ng katangian ng bata kasi ang sabi ng Bible, malibang maging katulad tayo ng bata, hindi natin mauunawaan yung hiwaga tungkol sa mabuting balita. Kasi bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Christ, dapat magkaroon tayo ng katangiang tulad ng sa bata. So ano ba yon? Sabi nga natin kanina, yung bata, kung ano nakikita sa magulang, yun ang kanyang ginagaya. So dapat tayo, kung ano ang nakikita natin sa katangian ng Diyos, dapat yun ang ating ginagaya. Andyan ba kayo? Dapat ang ginagaya natin, ang Diyos na ating sinusundan. Kasi kung ang ginagaya natin ay ang mga gawaing makamundo, ay hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Kasi ang isang bata, kung ano ang nakikita niya sa kanyang magulang, yun ang kanyang gustong gawin.
So dapat tayo ay ganun din. Kung ano ang nalalaman natin at narinig natin tungkol sa Diyos, so dapat yun ang ating ginagawa. Yun ang ating ginagaya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang hinahanap ng Panginoon ay katangiang tulad ng sa bata. O, tanungin mo ang katabi mo, ano yung ginagaya ng bata? O, sagutin nyo. O, anong ginagaya ng bata? Ha? Kung ano ang ginagawa ng magulang. O, kaya sabi ng bata, sabi ni Willie, o bakit gusto maging nanay? Anong ginagawa ng nanay? Naglalaba. O, di ba? Nakikita niya kasi naglalaba ang nanay. So, ang akala ng bata, yung paglalaba ay maganda. O, kaya gusto niyang gayahin ang kanyang nanay sa paglalaba. O, ano pa ang sinabi ni Willie? Ano pang ginagawa ng nanay? Nagtutong-its. O, ibig sabihin, mabuti at masama, kung ano nakikita ng bata sa magulang, yun ang kanyang gustong gawin. Kasi sa tingin niya, yun ang tama. Nakukuha niya po ba? Yun ang thinking ng bata eh. Sa tingin niya, yun ang tama sa kanyang paningin. Akala niya, yung pagtutong-its maganda, kaya gusto niyang gayahin. O katulad ng bata, kanina, yung lalaki naman, yung sa tatay, di ba, na gusto ng bata, gayahin niya ang tatay niya. O sabi ng kaibigan, ano bang trabaho ng tatay mo? Electrician. O siguro, humahanga yung kanyang anak sa kanyang tatay kapag nagwa-wiring. O hindi naman niya alam kung ano ang risky doon, kung ano yung panganib doon sa pag-wiring na yon, sa pagiging electrician. Basta alam niya, maganda. O kaya sabi nung nakuryente, sabi nung kaibigan, o gagayahin pa rin ba ang tatay mo? O ibig sabihin, kung ano nakikita ng bata, yun ang gusto niyang gawin. So sabi ng Biblia, malibang maging katulad tayo ng bata, doon lang natin mauunawaan ang hiwaga. Amen ba? Kaya dapat, kung ang narinig niyo po kanina tungkol sa mga batang ginamit nating halimbawa, dapat tayo mga Kristiyano, magkaroon tayo ng katangiang tulad ng sa bata. Na ano ang ginagawa ng bata? Dapat, kung ano ang nakikita natin, narinig natin tungkol sa Diyos, yun ang ating ginagaya. Yun ang ating ginagawa. Amen ba? O ano ba ang ginagawa ng Panginoon? Sabi ng Biblia, ako'y banal o dapat kayo magpakabanal sapagkat ako ang inyong Diyos ay banal. Kaya hindi masama ang magpakabanal. Amen ba? Yung iba tinatawanan yan kasi nga wala silang katangiang tulad ng sa bata. Iba ang ginagawa, iba ang ginagaya. O kaya pag ang ginagaya natin ay gawa ng mundo, ibig sabihin, wala tayong katangiang tulad ng sa bata. Kung tayo ay mayroong katangiang tulad ng sa bata, ang ginagaya natin ay ang gawain ng Diyos. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ang gayahin natin ay ang katangian ng Diyos. Amen po ba? Ano bang katangian ng Diyos? Diba? Mapagmahal. Yun ang katangian ng Diyos. O diba? May kapayapaan. Kapag tayo ay nasa Panginoon, dapat payapa tayo. Kasi ang bata, kapag nasa piling ng magulang, payapa ang bata. Mayroon bang bata na nasa piling ng kanyang mga magulang, tapos nag-iisip, Mami, anong pagkain natin bukas? May pera pa ba tayo? Walang bata na ganun. Basta ang alam ng bata, kumain, matulog, maglaro. Tama po ba? Kaya, ang namumroblema lang ang magulang kung paano siya magpo-provide ng pagkain uli kinaumagahan. Pero ang bata, walang pakialam niyan. Pagkakain niya, may pagkain o walang pakialam niya. Kasi ang alam niya, pag oras ang pagkain, kakain siya. Yun ang alam ng bata. So dapat, yun din ang ating maging mindset, maging kaisipan. Maging katulad tayo ng bata na hindi tayo dapat nag-iisip kung ano-ano. Hindi natin dapat na pinapangunahan ng Diyos, sasabihin ng wala pang bata na nagsabi, Mama, mag-ipon ka. Baka bukas wala kang mabiling pera. Mayroong bata ngayon na uuso doon sa mga nagbablog, di ba? Pero hindi totoo yun. Scripted po yun. Walang bata na nag-iisip ng gano'n na kaya tayo naghihirap kasi hindi ka marunong mag-ipon. O, di ba? May bata na gano'n, di ba? Narinig ko rin yun sa isang bata na siguro yung bata ay mga 3 or 4 years old. Wala pa siyang kaisipan na gano'n. Tinuruan lang siya para magkaroon ng content yung kanyang sasabihin.
Pero walang bata na mag-iisip ng ganon. Kasi ang bata, hindi niya alam kung may kakainin o wala. Basta ang alam ng bata, paggising niya, may kakainin siya. Yun ang bata. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging katulad tayo ng bata. Wag maging isip bata, kundi maging katulad ng bata. Amen ba? Kasi may opposite yan eh. Oh. Ang bata, hindi yan namumroblema na hindi nga nag-iisip kung may pera sa bukas o wala. Basta ang alam niya, kung nag-aaral man yung bata, ang alam niyang bata, pag kinaumagahan, papasok siya, may pera o wala, hindi niya problema yun. Problema yun ng kanyang mga magulang. O sana ba, yun din ang maging mindset natin. Kung mayroon man tayong mga pangailangan, problema yun ng Diyos, hindi mo problema yun. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang problema mo ay hindi mo yan problema. Problema yan ng Diyos. O, naniniwala ba kayo doon? O, kasi ang tanong ganito, may problema ka. Tapos inisip mo ng inisip kung paano malulutas. Ang tanong, pagkatapos mag-isip, nalutas ba? O, hindi rin, di ba? Kaya wag na kayo mag-isip. Ibig sabihin, maging katulad tayo ng bata na relax, panatag, mapagtiwala. Yun ang bata, mapagtiwala ang bata eh. Amen ba? Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kung ano ang kalagayan natin sa buhay, gayahin natin ang bata. Magtiwala lang. Ang iniisip niya, basta bukas mayroong darating sa kanya. Amen ba? Yung anak ko nga, graduate na. Hindi nag-aalala, hindi kinakabahan eh. Kung puputulin ko yung allowance o hindi. Kaya pag message sa akin, sabi, Papa, tapos na ako, pero wag mo munang putulin ang allowance ko. Ibig sabihin, mapagtiwala. Alam niya. Amen ba? Kaya sabi niya, wala pa akong trabaho, wag mo munang putulin ang allowance ko kasi pa ako kakain. At least wise, marunong. Kasi alam kasi niya na pagka sila'y nakatapos, ikakat ko yung allowance. Yun ang alam nila. Kasi yung mga naunang nakatapos sa mga anak ko, talagang automatic yung pagkatapos na-cut ang allowance. Para yung allowance doon naman sa mga susunod. Kaso itong mga nahuli, mga matatalino eh. Mga wise eh. Papa, tapos na ako. O sige, praise the Lord. Pero wag yung muna i-cut ang allowance ko. Magaling. Alam niyo ba na minsan, mayroon ding kagalakan sa magulang yung ginagawa ng mga anak. Tayo ganun din eh. Parang dahil may tiwala ka sa Diyos, Lord, salamat po, may trabaho na ako, pero wag mo kong pababayaan, patuloy mo kong pagpalain. Para bagang inaano mo kay Lord na patuloy niyang ibuo sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen ba? O kaya, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon kasi yun ang hinahanap ng Lord sa atin eh. At isa pa, sa katangian ng bata, hindi siya mapagtanim ng sama ng loob, Pinalo mo ngayon, minsan magtatampo sa'yo, hindi ihimik sa'yo. Pero kahit hindi mo siya kinikibo, mamaya-maya, siya lalapit sa'yo. Di ba? Minsan nga, yayakap sa'yo eh. Yun ang bata eh. Malayo sa kanya yung pagtatanim ng galit. Malayo sa kanya ang pagtatanim ng sama ng loob. Yun ang wala sa bata. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging katulad ka ng bata. Anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Yung sama nyo ng loob, alisin nyo na. Amen ba? Hadlang yan sa biyaya ng Panginoon, maniwala kayo. Yung galit, na hindi nyo maalis-alis, na tuwing makikita yung tao, galit na galit kayo. Naku, hadlang yan sa biyaya ng Panginoon. Kung gusto yung pagpalain ni Lord, gayahin natin ang bata, hindi mapagtanim ng galit, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Kung nakarinig man kayo ng salita ng hindi maganda, kung sumama man ang loob mo ngayon, pero mamaya-maya wala na. Hindi yun na inabot ka ng 10 taon sa Hong Kong, galit ka pa rin doon sa tao na yun, dahil sa salita lang na narinig mo. Sayang naman ang 10 taon na lumipas, walang nangyari. O, di ba? O, kaya dito, pinapakita ng Biblia na
pinagpapala ang taong may pagkakilala o magkakaroon ng katangian tulad ng sa bata. Kasi, kung babaybayin natin ang gospel po natin, ano ba yung katotohanan tungkol o yung hiwaga, yung mystery tungkol sa katotohanan tungkol kay Jesus? So, ang katotohanan, sabi ng talatang 27 ng kabanatang 11 ng Mateo, una sabi dito, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Sabi ni Jesus. Sa kanyang pagpapahayag, sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. So, hindi alam, maraming tao na hindi ito accepted. Na ang lahat ng bagay ay ibinigay na ng Ama kay Jesus. Kaya nga maraming tao na ayaw magtiwala kay Jesus eh. Kasi hindi naman sila naniniwala eh. Sino yung naniniwala lamang na talagang si Jesus ay binigyan ng Ama ng lahat ng bagay. Kaya tumatawag tayo sa Kanya kasi naniniwala tayo sa Kanya. Nananalig tayo sa Kanya na tayo ay tutulungan niya. Sino lang yung gumagawa ng mga ganon? Di ba yung mga taong katulad ng bata? Kasi ang bata, magtitiwala lamang yan sa kanyang mga magulang, wala nang iba. Yun ang bata. Ganon din tayo. Kung katulad tayo ng bata, doon ka lang magtitiwala ang lubos kay Jesus. Pero kung hindi tayo katulad ng bata, marami kang pagtitiwalaan. Kasi hindi ka katulad ng bata eh. Wala namang bata na ito. Bawa ang bata ay 2, 3, or 4. Sabi natin 5. Ang 5 medyo may isip na yan. Na ang loyalty ng bata ay nasa kapitbahay, wala sa'yo. Mayroon bang ganon? Wala. Kahit naglalaro yung bata sa kapitbahay, pagdating ng oras, uuwi at uuwi yan sa kanyang tahanan. Tama po ba ako? Bakit? Ang loyalty ng bata ay nasa mga magulang. Nasa kanyang tahanan. Kasi andun tiwala niya eh. Sa kanyang mga magulang. Kahit na close yung kaibigan niya, pero ang bata, kahit naglalaro yan, pagdating ng oras, uuwi yan. Ganun ang bata. Kasi ang kanyang tiwala ay nasa kanyang mga magulang. So ganun din ang ating buhay. Kapag tayo ay talagang parang bata, katulad ng bata, ang loyalty natin ay na kay Jesus. Hindi kung kanino. Amen ba? Ang tanong, ang loyalty nyo ba ay na kay Jesus? Ang tiwala nyo ba ay na kay Jesus? Kasi pag mayroon pa kayo ibang pinagkakatiwalaan, delikado yun. Sa Bible, kung babasahin nyo ang Bible, una, sabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy, na isa lang ang tagapamagitan sa Ama at sa tao. Only Jesus Christ. Amen po? Pero ayaw tanggapin ng tao yon. Kasi mayroon pa raw ibang tagapamagitan sa Ama. Kaya yung tao, mayroon pang ibang pinagkakatiwalaan. Kaya hindi natin masisisi kung ang buhay natin ay hindi na pagpapala. Bakit? Ang Bible na mismo ang nagbibigay ng katotohanan. Na nung sabi ng Bible, walang tagapamagitan sa Ama kundi ang anak. At anong sabi ng John chapter 14? Anong sabi doon? Ako ang katotohanan at ang buhay, ako ang daan patungo sa Ama. Amen ba? Pero hindi yun nauunawaan ng marami. Bakit? Kasi wala silang katangiang katulad ng sa bata. Nakukuha niyo po ba? Kaya dito, kung tayo ay may katangiang katulad ng sa bata, maniwala ka kay Jesus kasi wala pong binigyan ng kapangyarihan ng lahat ng bagay sa silong ng lupa, kundi si Jesus Christ lamang. Anong sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. Tanging pangalan ni Hesukristo.
Tama ba? Mayroon pa bang ibang pangalan? Wala na. Only Jesus Christ. Pero bakit maraming ayaw at marami ang talagang hindi tumatanggap nito? Kasi hindi nila nauunawaan ang misteryong ito. Amen ba? Kaya nga sabi ng Bible, kung babalikan natin ang pagbasa natin, sabi ng Biblia, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Kasi ang marurunong at matatalino, marami silang alibay, marami silang pangatwiran. Lalo na po sa Bible, kapag ang na-encounter mo matatalino, ang dami nilang alibay. Ang dami nilang katwiran, hindi ka mananalo sa kanila. Bawat salita mo may bangga ka agad. Amen ba? Sabihin sa iyo, ang Diyos ba may puwet? Sa palagay ninyo, may puwet ba ang Diyos? Siyang sabing yes. Binali nyo ang John chapter 4 verse 24. God is Spirit. May puwet bang Espiritu? Andyan pa ba kayo? O anong kinuot nila sa bagay na yon? Yung talata na ang langit ang aking trono, ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. O kaya sabi niya, kung may trono, may puwet. Napaka-literal ng interpretation, ano? Ang sabi ni Jesus, malinaw, John 4:24, God is Spirit. O paano karoon ng puwet ang Espiritu? Tama po ba? Kaya nga sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina, sabi ni Jesus, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Kasi marunong at matatalino, yung mga pantas, marami silang ibinabangga. Pero sabi ng Bible, at inihayag mo ito sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Kaya salamat kay Lord kasi hindi man tayo marunong, hindi man tayo magaling, hindi man tayo matalino, pero naiintindihan natin ang hiwaga ni Kristo. Amen po ba? Yun ang maganda roon eh. Yung bang ang laki ng problema mo, tapos tatawag ka kay Lord, Lord, salamat talaga sa iyo, huwag mo pababayaan. Tapos andun ang pagtitiwala mo. Nagugulat ka, hindi nagtatagal, may himala na dumarating sa iyo. Amen. Tama po. Yun ang maganda roon eh. Ang mahirap naman yung alam mo lahat ng laman ng Biblia, wala namang himala. Yun ang mahirap, pero yung hindi mo alam, pero naniniwala ka kasi inihahayag ng Diyos sa iyo, yung mga bagay na hindi maintindihan. Kasi sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, yun ang telepono ni Lord, sabi ng iba. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ihahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwagan na hindi maintindihan. Amen po ba? Yun ang sabi ng Bible, kaya sabi na yun daw ang telepono ng God. Okay rin naman. Kasi kung tatawag ka, kailangan hindi naman telepono ang tawag doon. Prayer. Yan. Yan ay sa magitan ng prayer. Kailangan ginagamit na yung word na yun daw ang telepono. Okay lang naman yun kasi baka mamaya, pag hindi naintindihan, baka naghanap ng telepono, denial, 333. Tapos ang dumating, ang sumagot pulis. O kaya emergency. Pag dial mo, na-locate yung location mo kung saan ka, mamaya may ambulansya darating. Okay lang naman yun. Kailang, ang gustong ibigyan ng emphasize ng Jeremiah 33 verse 3 ay prayer. Na kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Amen ba? At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo maintindihan. Kaya para maintindihan natin ang mga hiwaga tungkol kay Lord, tungkol sa salita ng Diyos, lagi tayong manalangin sa Diyos. Lalo na ito, sabi ng Biblia, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. So wala nang tanong eh.
na kay Jesus na ang lahat ng bagay, kanino ka palalapit? Hawak ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya kung na kay Jesus ang lahat ng bagay, sa Kanya ka tumawag, sa Kanya ka lumapit, at ibibigay ng Diyos sa iyo kahit anong kailangan mo kasi nasa Kanya ang lahat ng bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, sabi sa Mateo chapter 16 verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas o ni Hunas. Kasi pag Tagalog daw, wag mong gamitin yung Jonas. Hunas. Yan. Andiyan ba kayo? Pag English po, Jonas. Pagka-Islang, Jonas. Ayan. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Alin yung tinutukoy ng Bible dito? Noong time na ito kasi, nandun sila sa lugar ng Cesarea. Si Jesus at kasama ang kanyang mga alagad. Nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So nag-gather si Jesus ng information, ng sagot, ng answer galing sa mga tao. Sabi ng isa, kayo daw si Juan Bautista. At may nagsasabi pang kayo si Jeremias o kayo si Elias. At may nagsasabi pa na isa kayo sa mga propeta. So ang pagkakilala ng mga tao sa Cesarea kay Jesus ay propeta lamang. Yun lang ang kanilang pagkakilala. Kaya ang sabi naman ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa inyo naman kayo, sino ako para sa inyo? Kaya sumagot si Simon, si Pedro, sabi niya, ang sagot ni Simong Pedro ay, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Hunas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. So, ibig sabihin, bawat katotohanang nasa Biblia, ang naghahayag ay ang Diyos. Hindi ang tao. Alam niyo po, ang problema sa atin, nag-gather tayo ng wisdom sa kapwa-tao. Amen ba? Pag nakarinig tayo na, uy, ang galing dito ni brother, pakinggan natin para makapulot tayo ng karunungan. Mali. Hindi ang preacher ang nagbibigay ng karunungan. At wala sa may bibigay sa inyo. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Ang Diyos ang naghahayag ng hiwaga. Mga bagay na hindi natin maintindihan. Ang preacher, ginagayad lang tayo kung paano tayo dadalhin sa magandang buhay, kuya sa paglakad sa spiritual. Pero ang maghahayag sa atin ng mga bagay na katotohanan ay walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen ba? Kaya kapag tayo ay may katangiang katulad ng sa bata, maniwala kayo. Ihahayag ng Diyos sa iyo ang mga bagay na hindi mo maintindihan at maunawaan. Tama po ba? Kaya ang pagkakilala kay Jesus ay dumarating yan sa atin galing sa Diyos. At kapag nakilala mo si Jesus ng tama at ang hiwaga tungkol sa Kanya, mapalad tayo. Sabi ng Bible kay Peter, mapalad ka. Simon, na anak ni Hunas, mapalad ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Kung ikaw ay nagtitiwala kay Kristo. Nagtitiwala ba kayo kay Christ? Una, sabi natin kanina, na kay Kristo ang lahat ng bagay. Kaya kanina ka pa pupunta? Kanino ka palalapit? Na kay Kristo ang lahat ng bagay. Una ko nabasa sa Bible na mayroon pang binigyan ng Diyos ng iba pang tao para lapitan mo, para sa Kanya ka tumawag. Kaya kung mayroon kayong pangailangan sa buhay, kay Kristo kayo tumawag. O di ba sabi ni Christ sa Ebanghelyo ni John, humingi kayo sa Ama sa pangalan ko at ibibigay ko sa inyo. Yun ang sabi ni Jesus. Bukod doon, sa gospel na yon,
Meron pa ba kayong nabasa sa Bible na nagsabi, humingi kayo sa pangalan ko, ibibigay ko sa inyo? Wala na, di ba? Si Jesus lang ang nagsabi noon. Kaya kung tayo ay katulad ng sa bata, wala kang ibang pagtitiwalaan kundi si Jesus Christ lamang. Kaya kanina, nasampul ko sa inyo kanina, yung bata na wala namang bata ng loyalty niya sa kapitbahay, wala sa magulang, walang bata na ganun. Halos ang mga bata, ang kanyang loyalty ay nasa kanyang mga magulang. Kaya kung tayo ay naniniwala kay Kristo na nasa Kanya ang lahat ng bagay, dapat ang loyalty natin ay na kay Jesus Christ lamang. Amen po? Andyan pa ba kayo? Naniniwala ba kayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon? Sinong naniniwalang hindi sa bibiguin ng Diyos? Magtiwala kayo kay Jesus. Kung mayroon pa kayong ibang pagtitiwalaan, hindi ko naman kayo niyang hadlangan. It's your choice. Kung mayroon kayo iba pang lalapitan at tinatawagan, kung yan naman ay makakatulong sa iyo at binibigyan kayo ng tugon ng nilalapitan mo, basta ako, kay Kristo ako. Kasi yun ang nabasa ko sa Bible Sa Kanya ibinigay ang lahat ng bagay. And then sa silong ng langit, pangalan ng Kristo ang ibinigay sa ikaliligtas ng tao. So kanino ka lalapit para maligtas? Di ba kay Jesus? Amen ba? O mayroon kayong problema sa financial, para maligtas ka dyan, sa kahirapan na yan, kay Kristo ka lumapit. Ngayon, kung kanino ka lalapit, mabibigo lang tayo, masasaktan tayo. Pero kay Kristo ka lumapit, maniwala ka, hindi ka bibiguin ng ating Yahweh El Shaddai. Kaya ang gospel natin ngayon ay inihahayag nito ang katotohanan tungkol kay Christ. Pinakikita dito sa gospel natin na sino ba si Kristo para sa iyo? Sino ba si Christ para sa atin? Tayo, lagi tayo naabot ng mabuting balita. Pero minsan ang tiwala po natin ay wala pa rin yung 100% tiwala natin kay Jesus. Amen ba? Minsan, kaya yun ang nagiging problema, kaya mayroon tayo na i-encounter minsan na hindi tama, hindi maganda, kasi nga, hindi ang ating tiwala kay Jesus ay hindi talaga buo. Samantala, narinig natin kanina na ang lahat ng bagay ay binigay na ng Ama kay Jesus. Kaya ano bang kailangan natin? Kalutasan sa problema? Nasa kamay ni Jesus ang kalutasan ng problema. Ano bang kailangan natin? Kapayapaan? Nasa kamay ni Jesus ang kapayapaan. Ano ba ang ating problema? Pinansyal? Nasa kamay ng Diyos ang pagbibigay ng tugon sa ating pangailangan. Amen ba? Kaya, kung tayo ay naniniwala sa Kanya, nananalig sa Kanya, talagang makakamtan mo ang tulong ng Diyos para sa iyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka na maghanap ng ibang masasandalan. Kay Kristo ka lang. Anong sagot ng katabi? May problema kayo sa asawa? Nasa kamay ni Jesus ang kalutasan. Amen ba? Wala kayong asawa? Manalangin kayo kay Lord, ipauunawa sa iyo, baka hanggang ngayon wala ka pang asawa. Amen ba? Kasi ang iba nagtatanong, Lord, line of 4 na ako. Mag-pray ka kay God kasi baka mamaya, yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Kung hindi naman yun ang gusto ng Diyos sa iyo, magtiwala ka. Malayo ka pa sa 50. Gising pa ba kayo? May mga bagay na hindi natin maintindihan sa buhay natin. Lalo sa buhay natin, napakahiwaga kaya ng buhay. Kaya nga di ba may kanta, mahiwaga ang buhay ng tao. O di ba?
Kasi nga, yun ang totoo eh. Mahiwaga ang buhay ng tao. Walang mag-aakala sa buhay natin. Ngayon, nasa Hong Kong ka. Pero hindi mo alam, isang araw, biglang magbabago ang takbo ng buhay mo. Walang nakakaalam noon. Kaya nga, mahalaga ang tumawag sa Diyos at pagkilala kay Jesus kasi nasa Kanyang kamay ang lahat ng bagay. Kaya nga, pagka nasa panahon ka na ikaw ay problemado, laging ina-advise sa Christian world, huwag ka mawawala ng pag-asa kasi hindi lahat ng buhay ay problema. Tama ba? Kung may problema ngayon, sa Christian world, lagi natin naririnig yan. Huwag kang susuko. Magpatuloy ka. Kasi sa pagpapatuloy mo, doon mo makakamtan ang tagumpay sa buhay. Pero sa ating natural world, itong ating mundo, natural world na tawag dito, di ba? Kapag may problema ang tao, agad-agad sumusuko eh. Bakit? Nawawalan sila ng pag-asa eh. Bakit sila nawawalan ng pag-asa? Kasi wala silang tiwala sa Diyos. Bakit wala silang tiwala sa Diyos? Wala silang pagkakilala tungkol kay Jesus. Pero tayo na nasa Christian world, di ba ang ganda? May problema ka, pero ano ang nasa isip natin? Na kay Kristo ang lahat ng bagay. Bakit ako mawawala ng pag-asa? Amen po? Ang sabi nga ng John chapter 3 verse 35, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Kita niyo, pati yung pamamahala sa lahat ng bagay, ibinigay ng Ama kay Jesus. Sa John 3:35. Kaya, ano pang ating alalahanin? Ano pang ating dapat maging problema? Maging sa lahat ng pamamahala ay ibinigay ng Ama kay Jesus. Ang ibig sabihin doon, pati amo nyo nasa kamay ni Jesus Christ. Amen po? Kaya pag malupit ang amo mo sa iyo, tumawag ka lang kay Lord, tumawag ka lang kay Jesus. Nasa kamay ni Jesus ang pamamahala kasi sabi ng John 3:35, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Kaya yung amo, nasa ilalim yan ng pamamahala ni Jesus Christ. Tama po ba? Sweldo nyo, nasa ilalim yan ng pamamahala ni Jesus. Kung hindi ko ini-increase ng amo mo, tumawag ka kay Lord, kay Jesus. Maniwala kayo, magugulat kayo isang araw. Amin ba? Naniniwala ba kayo na kahit yung mga unbelievers, mga hindi kumikilala sa Diyos, ay nangungusap ang Diyos sa kanila? Mayroong part sa Biblia, hindi ko lang matanda, sa Old Testament, na inutusan ng isang hari, ang isang propeta na sumpain ang Israel. Pero tuwing makikita ng propetang ito yung bayan ng Diyos, hindi niya ito nasusumpa. Pinagpapala niya ito. Bakit? Yung propeta kinakausap ng Diyos. Pero hindi ko alam kung ang propetang ito ay propeta ng Diyos or propeta ng kabila. Hindi lang malinaw sa akin yung propetang iyon. Pero ang maganda doon, hindi niya magawang sumpain yung bayan ng Diyos kasi kapag bibitaw na siya ng sumpa, yung Diyos mangungusap sa kanya through the angel na sabi na, huwag mong susumpain yan, pagpalain mo yan. At mayroon pang isang bahagi sa Biblia na pati yung hayop, asno ba yun? Asno? Nagawang kausapin ng Diyos. Kaya yung asno nakapagsalita. Anong ibig sabihin doon? Sa Old Testament, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Pagdating sa New Testament, sabi ng Biblia, pati ang pamamahala ay ibinigay sa kamay ni Jesus. Kaya walang pag-atubili na dapat tayo ay lumalapit, tumatawag kay Jesus kasi
nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, nasa Kanya ang lahat ng pamamahala. Kapag tayo ay nanalig sa Kanya, katulad ng bata na ang pagtitiwala lamang ay sa Kanya mga magulang, at ganun din ang ating gagawin na ang ating pagtitiwala lamang ay kay El Shaddai, kay Jesus Christ lamang. Maniwala kayo, mararanasan natin ang grabing proteksyon, ang grabing tulong at pagpuprovide ng Diyos sa ating pangailangan, kasi ang bata kailanman ay hindi pinababayaan ng magulang. Kaya nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ni Yahweh El Shaddai. Pinagpala po ba kayo? Okay, tayo at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Kausapin niyo po ang Panginoon sa oras na ito. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat, Ama, sa iyong mga kapahayagan, at salamat, Panginoon, sa iyong mga aral. Ang dalangin ko, Ama, na patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Lagi mo silang samahan, gabayan at patnubayan. Bigyan mo lagi silang kalakasan at katatagan. Samahan mo lagi sila, Ama, sa bansang ito.
Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pagtatrabaho. Lagi mo silang ingatan at proteksyonan. Pagpalain mo rin po, dakilang Ama, ang kanilang mga pinagkatrabahuan at ang kanilang mga amo. Lord, sa iyong makamay, ito ay aming laging pinagkakatiwala at dalangin ko, O Diyos, na nawa sa bansang ito ay pasaganahin mo ang aking mga kapatid na ito. Ilayo mo sila sa kakulangan, ilayo mo sila, Ama, sa sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Ang dalangin ko lagi, Ama, ay ang kanilang tagumpay ay patuloy na dumating sa kanilang buhay. Lord, naniniwala kami na kanina pa ang bawat may sakit at may karamdaman ay pinagaling mo na. At ang mga may problema sa buhay, naniniwala kaming kanina pa, pinalaya mo na sila, Panginoon. Kaya, Ama, salamat lagi sa iyo. Inaangkin namin, Ama, na ngayong araw na ito, tinugon mo na ang lahat ng kanilang kahilingan sa buhay. Ama, pagpalain niyo po ang aming mga tinatas ngayon, ang aming mga hawak kamay. Basbasan ito, daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na po namin, Ama, lahat kami ngayon ay answered prayer na. At inaangkin namin, O Diyos, na kami ay uuwi, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas na sa panganib sa umang nabita. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ikaw nagbamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sa
sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya na maraming anghel, sila ay susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsing, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangs. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay ay sasaklulungan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mabalang upang salantain ang lupain ito. Maaaring pangahapin ko sa aking bayan ng salo. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong mag-inataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ang Diyos ang iyong sundin. Ang kinig mo na, answer prayer ka na. Ang kinig mo na, pinagpala ka na. Ang kinig mo na, answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y bahagi sa iba. Kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answer prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinig mo na! God bless us always. See you next Wednesday. See you tomorrow. Sa Simado po tayo bukas.